sama-sama tayong magiging karakli. Naglatag ng kani-kanilang huling argumento ang prosekusyon at depensa sa huling araw ng confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. At kabilang po sa iginiit ng depensa, walang direktang utos si Duterte na magpapatay ng tao. Git ng prosekusyon, may hawak silang testigo. Saksi si Marie Zumal. Sa pagpapatuloy ng submission on the merits of the charge, tinukoy ng depensa ang count 2 tungkol sa pagpaslang umano sa high-value targets o HVT. Ayon kay Kaufman, may preliminary observation ng depensa na ginagamit umano ng prosekusyon ang terminong HVT na parabang isa na itong ebidensya ng isang kriminal na plano, isang inference na anilay hindi maaaring panghawakan. Giit ng depensa, ang HVT ay hindi nag-establish ng isang criminal plan at hindi rin umano ito code o instruction para pumatay. Aniya, ang HVT ay isang prioritization lamang ng mga target sa ilalim ng law enforcement operations at hindi isang preordained o nakaplanong pagpatay. Kinontra rin ng depensa ang paratang na ang mga nasawi ay bunga ng planong pagpatay. In response to an imminent threat, in accordance with the rules of engagement repeatedly articulated by President Duterte, namely that lethal force was permissible only where life was in danger. Across the Count 2 incidents, there exist contemporaneous documents, whether it be arrest warrants, operational records, or firearms recovery reports, all of which reflect legitimate police operations that escalated into exchanges of gunfire. The general record does not substantiate a theory of wanton execution, yet the prosecution seeks to rely, once again, on the testimony of criminals spilling their hearts with a tacit understanding that they will never be prosecuted. Binanggit din ng depensa na sa 4 sa 5 insidente, may na-recover na mga baril sa crime scene, mga armas na ginamit daw laban sa mga pulis. Sa mga incidents 13, 14 at 15, may natagpo ang gunpowder residue sa mga kamay ng mga biktima na ayon sa depensa ay hindi umaakma sa teorya ng execution. Sa incident 14, buhay ang target, ibig sabihin selective and not indiscriminate use of force ang nangyari. 4 individuals were arrested live. To us, that demonstrates selective and not indiscriminate use of force. In incidents 10, 13 and 14, gunpowder residue was detected on the victim's hands. At a minimum, that forensic finding is consistent with an exchange of gunfire and not consistent with a straightforward execution narrative. Pinuna rin ni Kaufman ang isang testimonya nagsasabing may mga baril na itinanim lamang sa crime scene. Ayon sa kanya, ito raw ay isang uncorroborated insider testimony, hindi direktang nasaksihan ang pagtatanim ng baril at isa lamang umanong palagay o assumption. Kaugnay ng Incident 11, giit ng depensa na nakasandig lamang ang paratang sa voice recognition na sinasabing mula sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. And this linkage rests entirely on voice recognition by an individual who claims to have overheard a telephone conversation and recognized the president's voice, while being physically moved from one location to another. The alleged recipient of the telephone call himself was never interviewed, and another person present, on whom the prosecution relies for corroboration, did not hear the conversation. After all, would it not have been an item of interest to all those present in that specific location that the President of the Republic himself had condescended to discuss matters of such a criminal nature by way of telephone? So the ridiculous assertion stands solely on the word of one single individual. The only other corroborating witness, the one who heard nothing, acknowledged a personal resentment that he harbored for the then President, Rodrigo Duterte. Sa pagkamatay ni Albuera Mayor Rolando Espinosa at Raul Yap na binaril sa loob ng kanilang selda, sinabi ng depensa na hindi raw ito maaaring iugnay kay Duterte. Rodrigo Duterte gave Espinosa a 24-hour ultimatum to surrender.
And surrender he did the following day. 4 days later, Rodrigo Duterte commended Espinosa for surrendering to Ronald de la Rosa, commenting that it was just as well that he did. So if we look at it from the point of view of Rodrigo Duterte, that is where the incident ended, despite Mr. Jeremy exhorting us to believe otherwise. What happened thereafter, as awful as it may be, had nothing to do with our client, and not one witness can say that. Kaugnay naman sa operasyon laban kay Ozamis Mayor Reynaldo Paruhinog, giit ng depensa na hindi ito maituturing na isang indiscriminate execution. The exchange of fire, as reported, is supported by the fact that gunpowder residue was found on 7 individuals, including on the mayor himself, and a paraffin test turned out positive on the person of one of the victims, indicating that he had discharged a firearm, something totally negating the gun plant theory proposed by the prosecution's only witness. It is also worth stressing that 4 individuals were arrested alive following the operation, and that one of them was subsequently sentenced to life imprisonment after the domestic courts rejected claims of evidence planting. That fact alone is not consistent with a theory of indiscriminate execution, but is rather consistent instead with arrest and prosecution within the boundaries of the law and not indiscriminate use of force. Ayon sa kanila, ang mga operasyon ay isinagawa sa utility level o antas ng mga operatiba sa ibaba at hindi bunga ng isang utos o direktiba mula sa pinakamataas na antas ng pamunuan. Sa pagtalakay ng depensa sa Count 3 na tumutukoy sa mga barangay clearance operations, tinuon nila ang pansin sa paratang ng prosekusyon na ang mga target umano ay tinutukoy sa pamamagitan ng isang listahan. Ayon sa depensa, walang illegal o nothing wrong sa paggamit ng listahan ng mga pinaghihinalaang sangkot sa droga dahil bahagi raw ito ng lehitimong intelligence at law enforcement process. Hindi rin daw napatunayan na ang mga nasabing insidente ay bahagi ng isang sistematiko at planadong atake laban sa mga sibilyan. Ipinunto ng depensa na sa mayorya ng mga insidente, ang paggamit ng puwersa ay sumailalim sa administrative review at hindi isinagawa sa paraang palihim o clandestine. Ayon din sa depensa, walang ipinakitang ebidensya ang prosekusyon na bukod kay Kian de los Santos ay may mga menor de edad pang biktima sa war on drugs. The prosecution has not, despite its emphasis on children, presented to this chamber during these proceedings any evidence that even one victim, apart from Kian, in its 49 incidents was a minor. No birth certificates, no corroborative evidence, nothing. Sa ikalawang sesyon, tumugon naman si senior trial lawyer Julian Nichols sa ilang argumento ni Kaufman. Kaugnay sa pagkakaroon ng documentation, sabi ni Nichols, kung bahagi umano ng trabaho ng Chief of Police ang pagpatay sa libu-libong tao, hindi raw katakatakang hindi ito ilalagay sa mga police record. Binigyan diin ni Nichols ang umano'y pananagutan ni Duterte dahil siya ang nagtalaga bilang mga opisyal na mga tinukoy na co-perpetrator umano niya. And part of the Chief of Police's job is to kill thousands of people. It's not a surprise that the police reports don't reflect that. If they decide to murder Mr. Espinosa and Mr. Yap while they're held in jail, it's not surprised that that can be done when Mr. Duterte appoints the head of the Department of Justice. It's not unique to this case. In war crimes trials, crimes against humanity trials, where the very top leadership are the persons on trial, and when they're committing their crimes, they don't put it in writing often. Let's go out and commit a crime. Muling iginiit ni Nichols na may mga witness silang magpapatunay na noong mayor si Duterte at kahit nang maging pangulo, ibig sabihin ng neutralize ay pagpatay, sa legal na operasyon man o hindi. Sa kaso ng pagpatay kina Espinosa at Yap, nakalagay sa tinukoy na PRRD list na na-neutralize ang dalawa nung araw na namatay sila at hindi noong araw na naaresto o nakulong sila. Kaugnay sa tinukoy raw ni Kaufman ng mga witness na nagbigay ng mga pahayag na exculpatory o magpapawalang sala kay Duterte, sinabi ni Nichols na bagaman nakausap nila ang mga witness na ito, hindi nakasandig sa kanila ang mga argumento ng prosekusyon. Sinagot din ni Nichols ang sinabi ni Kaufman na napakaraming krimen sa Pilipinas hanggang ngayon pero hindi na raw naiimbestigahan ang mga ito.
Why aren't there more investigations? Why aren't crimes being investigated now in the Philippines? Well, his client prevented all that by withdrawing the Philippines from the Rome Statute when he thought he might be prosecuted, thereby ensuring that we would not have jurisdiction after a certain period. Sa sinabi ni Kaufman na walang kaugnayan o direct order mula kay Duterte sa mga pagpatay, itinuon ni Nichols ang pansin sa Incident 1 ng kaso kung saan may testigo silang makakapagsabi na narinig niyang iniutos ni Duterte bilang codename Superman. Muling iginiit ng prosekusyon na walang dahilan para hindi ituloy sa paglilitis ang kaso laban kay Duterte. Back to Mr. Duterte, he's proud of his killings. He wants to be remembered for them. Decades of murdering his own people, murdering the children of the Philippines, and he claims that he did it all for his country. He doesn't deny it. He says, as I said early on, it's a necessary evil. It's for the greater good. Doesn't matter how many kids I have to kill. I'll clean up the Philippines. Mula rito sa The Hague, Netherlands, para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Update naman po tayo sa The Hague, Netherlands at Saksi Live. Si Mariz Umali. Mariz? Pia, matapos nga ang prosekusyon, ang common legal representatives for victims naman ang nagbigay ng kanilang closing statement at nilatag ni Attorney Gilbert Andres ang mariing pagtutol sa mga argumento ng depensa at muling iginiit na dapat ituloy sa ganap na paglilitis ang kaso. Inihambing ni Andres ang paraan ng paglalahad ng depensa sa isang parable of the elephant na animoy tinitignan lamang ang malalaking bahagi nito tulad ng nguso, tenga o ulong, ngunit hindi ang buong anyo ng elepante. Ayon sa kanya, pinipili lamang ng depensa mga bahaging pabor sa kanila habang binabaliwala ang mas malawak na pattern ng mga pagpatay. Binigyan diin din ni Andres na ang mga biktima ay nagnanais na umusad ang kaso o magtuloy sa trial proper para makalabas na raw tayo sa anino ng maling impormasyon o fake news. Anya, para sa mga naulila, murdered loved ones at yung mga kasama pa nila ay parang they are being murdered all over again dahil sa patuloy na pagbaluktot sa katotohanan. Naglatag si Andres ng 10 mahalagang rebuttal. Isa-isahin ko, Pia. Yung una, sabi niya, kapag halimbawa ang Pangulo raw ng bansa ay nagsalita sa publiko, ito ay polisiya. Bilang head of state, ang kanyang mga salita ay may bigat at inaasahang susundin. Ikalawa, sa usaping legal theory at sa siyam na insidente ng pagpatay na itinuturing na emblematic cases, ipinunto niya na ang scale ng atake ay maaaring sukatin sa qualitative means, ibig sabihin kung organisado at may pattern, at sa quantitative means, meaning malaki ang bilang, matagal ba ang panahon at malawak ang saklaw ng geography na kung saan nangyayari ito, at kontra ito sa pinakita ng depensa na maliit lamang ang mga kaso. Ikatlo, binigyan diin ang death rate sa panahon ng drug war. Ikaapat, pinasinungalingan ang punto ng depensa na hindi ito atake laban sa isang tiyak na bahagi ng populasyon. Ikalima, tinalakay ang mga ulat at issuances ng Korte Suprema ng Pilipinas ayon sa year-end report ng Duterte administration ng 2017 mula Hulyo o July 1, 2016 hanggang November 27, 2017, may 2,967 na nasawing tinatawag na drug personalities. So, ang giit ng depensa na ito ay maliit kumpara sa 118,287 na naaresto. Ngunit ayon sa CLRV, ang mga pagkamatay na ito ay ipinagmalaki pa bilang accomplishments na anilay nagpapakita ng state-sponsored killings. Ika-anim, binanggit din ang mga resolusyon ng Korte Suprema kaugnay ng issue. Ikapito, hindi maaaring gamitin depensa ng pulis ang irregularity and official functions dahil ang kamatayan ay hindi dapat nagaganap sa lehitimong operasyon. Ikawalo, binigyan diin ang karapatan sa buhay o right to life. Ikasyam, hindi totoo, sabi ni Andres, na hindi tinolerate ni Duterte ang mga tiwaling pulis. Ang libu-libong kinilalang kamatayan sa drug war na walang naging prosekusyon ay patunay na walang pananagutan. At ikasampu, sa halip na magsagawa ng mga hakbang upang imbestigahan at usigin ang mga salarin, pinalakas pa umano ng dating Pangulo ang mga panawagan na pumatay. At binigyan diin din na may mga batang nasawi at hindi ito maaaring tawaging collateral damage. At Pia, ngayon ding hapon nagkaroon tayo ng pagkakataon na maka one-on-one interview itong si Deputy Prosecutor Mame Mandiaye Niang at kabilang sa kanyang naging pahayag ang
pagdidiin o paggiit na may matibay na batayan yung kanilang mga argumento para tumulak ito sa isang full-blown trial o trial proper. Tumugon si Niang sa pangunahing argumento ng kampo ni Duterte na kulang umano ang ebidensya upang maipagpatuloy sa ganap na paglilitis ng mga kaso, pero ipinaliwanag niya ang kaibahan ng confirmation stage at actual na trial. So sa yugtong ito raw, hindi pa kailangan patunayan na ang kaso ay beyond reasonable doubt. Dapat daw okay na yung yung may strong grounds para magtuloy ito sa kaso. At pagdating naman daw sa mga ebidensya, kahit na ito yung meron sila at sinasalag ng depensa, it is continuous yung kanilang pagkalap ng ebidensya. And all the more na kailangan daw tumuloy ito sa isang full trial. Tinutulan din ni Niang ang paratang na nakabatay lamang sa naratibo ang kaso ng prosekusyon. Paliwanag niya, sa mga kaso ng mass atrocities, hindi iisa ang paraan ng pagpapatunay. Maaari raw pagsamasamahin ang mga testimonya ng mga witnesses, mga dokumento, video footage, at lahat ng ito ay magiging basehan ng mas mabigat pa nila o mas matibay pa nilang mga ebidensya. Tumanggi naman si Niang na magkomento dun sa issue ng video na pinagtatalunan ng depensa at ng prosekusyon kaugnay dun sa pinatatanggal ng depensa na video kung saan nanonood si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng CCTV kung saan 3 hitmen ang pumatay dun sa mga biktima. At sinabi niya na independent ang kanilang paraan ng pagkalap at very careful ang kanilang pagkalap. Sumusunod sila sa SOP pagdating sa collection ng mga evidence. Pero hindi na niya pinansin pa yung sinabi na ipatatanggal sa list of evidence. Binigyan linaw din ni Niang sa mga kaso ng crimes against humanity, hindi karaniwang may direktang nakasulat na pag-utos. So talagang kahit na may binanggit ang depensa na wala naman daw nakasaad sa police manual na ganito, hindi naman daw talaga isusulat na pumatay. So ilan lamang yan sa mga sinagot ni Deputy Prosecutor Niang. At sabihin ko na rin, Pia, yung tungkol naman dun sa cherry picking, kasi isa ito dun sa mga sinabi ng depensa na pumipili lang daw ang prosekusyon ng mga speeches na talagang aakma sa kanilang naratibo. Sinabi ng prosekusyon na hindi nangangahulugan na tatanggapin nila yung mga caveat na pahabol na pahayag na maaaring naglalayong takpan yung tunay na pulisiya. Sabi niya, nilinaw niya na ang obligasyon ng prosekusyon ay isaalang-alang pareho ang mga ebidensya makabubuti at makakasama sa kanilang teorya. At Pia, tinanong din natin on a lighter matter si Deputy Prosecutor Niang kung nakakatanggap din ba siya ng mga kumbaga kung natutroll din ba siya sa social media matapos ngang magsimula itong confirmation of charges hearing, at sinabi niya maging siya ay natutroll din katulad ng mga pamilya ng mga biktima na tumindi talaga yung panghaharas sa kanila sa social media nang magsimula yung confirmation of charges hearing. Pero ayon kay Deputy Prosecutor Niang ay hindi raw sila nagpapatinag. So yan muna ang latest na sitwasyon. So Pia, today, 4th day, huling araw na rin. So natapos na ang mga closing statements ng lahat ng mga panig, at kinahapunan ay nagkaroon naman ng review of detention hearing na kung saan pati yung prosecutor o yung prosekusyon, yung depensa at yung CLRV ay nagbigay din ng kanilang mga pahayag. Pia? Maraming salamat, Marie Zumali. Nagbuga ng abo at dumaloy ang uson mula sa Bulkang Mayon ngayong hapon. At ayon sa PHIVOLCS, patuloy ang pagbabantay sa lava na dumadaloy mula sa bulkan. Saksi si Jamie Santos. Makapal at maitim na usok ang ibinuga ng Bulkang Mayon sa Albay ngayong araw. Sa isa pang anggulo, kita kung gaano kakapal ang usok matapos maitala ang 2 pyroclastic density currents o pagdaloy ng uson. Sa tala ng PHIVOLCS, pareho itong tumagal ng halos 1 minuto. Na-trigger po yan nitong lava collapse po na nangyari dito sa may Bungagali. Nagdulot po siya ng mataas na ash plume at umabot nga po ng 3,000 meters po above mean sea level. Mababa rin daw ang tsansa ng biglaang pagsabog ng bulkan na aktibo na mula pa noong January 6. Sa ngayon, nananatili itong nakataas sa Alert Level 3.
Ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone ng bulkan. Ayon naman kay Kamalig Mayor Caloy Baldo, wala silang naitalang ashfall at walang komunidad ang naapektuhan ng aktibidad. Sabi naman ng FIVOX, patuloy ang monitoring sa lava flow ng Mayon kung saan ang pinakamahaba ay nakita sa Basod Gully na umabot na sa 3.8 kilometers. May naitala rin daw na pyroclastic density currents patimog Kanluran. Inabisuhan na raw ang mga residenteng nakatira malapit sa bulkan na magsuot ng face mask at manatili sa loob ng kani-kanilang mga bahay. At pinaalalahanan ng mga turista. Yung mga communities po natin, mga tourist residences and accommodations po natin ay nasa labas naman po ng mga hazard zones po ng Mayon Volcano. Kaya ang ating pong mga local government officials at ang ating DRR counterparts po sa Albay Province, sila po ay masusing nagbabantay doon para po hindi na po lumapit ng ating mga kababayan doon sa Mayon Volcano. Nakahanda rin ang Philippine Red Cross sa pagtulong sa mga pamilyang apektado ng heightened alert. Nakabantay na rin sila sa mga evacuation center kung saan nananatili ang mga apektadong residente. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Giniit ng grupong Dahas Project na binalugtot umano ni Attorney Nicholas Kaufman, abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang kanilang mga datos sa kanyang presentasyon sa Confirmation of Charges hearing kahapon. Doon sinabi ni Attorney Kaufman na may mga datos na nagsasabing namanong tumataas ang bilang ng mga napapatay sa anti-drug operations sa ilalim ng Marcos administration. Saksi si Joseph Moro. Kung si dating Pangulong Rodrigo Duterte inuusig sa ICC para sa mga pagpatay sa drug war, bakit hindi raw pati si Pangulong Bongbong Marcos? Tanong yan ng abogado ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman sa Confirmation of Charges hearing kahapon. Ipinisinta ni Kaufman ang datos mula sa grupong Dahas Project ng UP Third World Studies Center. Katwiran ni Kaufman, sa unang taon daw ng Marcos administration, may napatay na 342 sa mga anti-drug operation. 160 sa mga ito raw sa kamay ng mga state agent o mga law enforcement agency at ang bilang patuloy raw na tumataas. I'm pretty sure that if they were to recreate them for the period of 2 years after Duterte left power, they wouldn't have room left on their computer screen. The numbers would be so sky high. Why are my colleagues sitting to their right, the victims' representatives, not clamoring for accountability for those deaths? Or is it of no consequence now that Mr. Duterte is sitting in the ICC detention center? Pero giit ng grupong Dahas Project, binaluktot umano ni Kaufman ang interpretasyon ng kanilang datos. Sa datos nila nasa lampas 300 taon-taon ang naitala nilang pagpatay kaugnay ng droga sa ilalim ng Administrasyong Marcos base sa mga ulat sa media. Mas mababa sa lampas 500 naitalang pagpatay sa huling taon ng Duterte administration noong taong 2021. Ang hindi namin matanggap ay yung sabihin niyang sky high yung numero. Kasi malinaw kung ginamit nyo talaga ng makatotohanan yung ulat ng gawa namin, ay pinapakita nga ang patuloy na pagbaba ng numero, patuloy na pagbaba ng bahagdan ng participation ng kapulisan doon sa mga pagpatay na ito. Sa pagsaliksik naman ng GMA Integrated News Research kung paghahambingin ang bilang ng mga namatay noong sa parehong unang 3 taon ng Duterte at Marcos administration galing sa datos mula sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, malayo ang pagkakaiba. Ayon sa Dahas Project ng Third World Studies Center ng UP, may pagkakaiba ang drug war ng Administrasyon Duterte at Marcos. Yung panahon ng Duterte administration ay talagang naging napakatalamak. Gustong mag-proceed ng Administrasyong Marcos sa kanyang drug war via propaganda. Ang naging spin ng administrasyon ay sabihin, wala naman na talagang namamatay, which is utterly factually wrong. Meron pa rin. Nagpapatuloy. Mas konti lang pero nagpapatuloy. Kaya hamon ng Dahas Project maglabas ng opisyal na datos pa ang pamahalaan kasabay ng pag-iimbestiga pa rin sa mga nangyaring patayan. Hanggat hindi bumababa sa talagang totoong bloodless drug war ito, ay kinakailangan patuloy natin itong tutukan. Kasi yung pagkarami-raming pagpatay at itong kumukonting pagpatay pa rin pareho. Sagot dyan ng Malacanang, ang Pangulo, alam po natin, ayaw po ng marahas
na paglaban sa illegal na droga. Kung ito po ay mabibigyan ng ebidensya at meron talagang dapat na mapanagot, ang PNP po, CIDG, NBI, kinakailangang mag-imbestiga rito kung mayroong sapat na ebidensya. Hindi po palalagpasin ng Pangulo ang mga abusado. Dagdag pa ng Malacanang sa drug war ng Marcos administration, nirerespeto ang due process. Even before, ang sabi ng Pangulo, walang dugong dadanak. Hindi po niya ginugusto ang extrajudicial killings. Kailangan madinig din po ang mga taong inaakusahan. Hindi po kinakailangang ipapatay agad nang hindi sila nadidinig. Hindi po yan at wala po sa konstitusyon natin ang salitang death penalty. Hindi po ito pinapatupad sa bansa natin. Sa confirmation of charges hearing kahapon, ilang beses pinulaan ng depensa ang mga argumento at ebidensya ng prosekusyon. The defense firmly submits that the pre-trial chamber should not commit any one of the 49 incidents to trial unless it concludes that there are substantial grounds to believe that Mr. Duterte's criminal linkage and liability has been established for each one. When these 49 incidents are disaggregated and examined one by one, as the statute requires, we submit, what becomes apparent is not the cumulative strength, rather the recurrence of certain symptoms of inherent weakness in the evidence. Pero para kay Office of Public Counsel for Victims Head Paulina Masida, may sapat na basehan para makumpirma ang mga asunto laban kay dating Pangulong Duterte at tumulak sa trial proper. I think that the prosecution made a very good presentation in relation to all the elements of the crimes, not only in terms of the theory and how to apply the notion of widespread and systematic attack and crimes against humanity, but also at the level of concrete evidence showing a pattern in the killings, showing how Mr. Duterte was implicated in the patterns, showing the policy. Tutol si Masida sa iginigit ng depensa na walang iisa o coordinated criminal plan at maaaring rogue acts lamang ang ilan sa mga insidente. May ebidensya aniya na nagpapakita ng pag-target sa isang tiyak na sibilyan na populasyon. These crimes and these killings were certainly not isolated or spontaneous. We are talking of thousands of killings. Tinututulan din ng depensa ang interpretasyon ng prosecution sa salitang neutralize na anilay nangangahulugan lamang ng pag-aresto o pagpigil at hindi pagpatay. Ngunit ayon kay Masida, iba ang nakita at narinig nila mga salaysay mula sa mga biktima. Neutralize in the victim's view was really used to meant that people had to be killed. Nakasubaybay naman sa confirmation of charges hearing kanina ang mga kaanak na mga namatay noong kampanya kontra droga. Hustisya sa lahat ng biktima ng pagpaslang! Nagsagawa rin sila ng candle lighting, kabilang si Nanay Nanet na namatayan ng anak noong 2017. Konti na lang na. Konting panahon na lang. Pwede ka nang magpahinga na. Pwede na kita itago yung litrato mo. Pwede ko na siya ilagay sa altar namin. Pero hanggang nakakalaya pa sila bato at hindi pa nakukonvict si Duterte, alam kong hindi natatahimik ang anak ko. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Sinisikap pa namin makuha ang panig ni Attorney Nicholas Kaufman tungkol sa sinabi ng grupong Project Dahas na binalugtot umano ang interpretasyon ng kanilang datos. Sa closing statement ng depensa sa confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, iginiit ni Lead Counsel Attorney Nicholas Kaufman na hindi sapat ang mga talumpati ni Duterte para idiin siya sa mga kaso. Wala na daw sapat na ebidensyang mag-uugnay kay Duterte sa mga patayan. Ibinahagi rin ni Kaufman ang naging pag-uusap nila ni Duterte kung saan iginiit ng dating Pangulo na wala siyang pinatay.
Sinabi rin umano ni Duterte na hindi niya kilala ang mga witness o testigo ng prosekusyon nang bagitin sa kanya ni Kaufman ang mga pangalan nila. I tell him that in return for their dubious services and their expressions of so-called remorse, as the prosecutor puts it, they will not face trial at the ICC, probably nowhere in the world, and will be rehoused with new identities. I tell him the names of those criminal cooperating witnesses, because apart from us, he is the only person who is entitled to know. He tells me that he has not heard of any of them, apart from two, who he vaguely recalls from his days as mayor. Concerning one, his comment is liar, and concerning the other, scallywag. Kasunod po niyan, humiling ang prosekusyon na huwag isama ang mga ibinahagi ni Kaufman ng mga sinabi umano ni Duterte. Sabi ni senior trial lawyer Julian Nichols, wala raw sa mga sinabi ni Duterte ang tugon sa mga argumento sa pagdinig. At kung gusto raw ni Duterte na magsalita sa korte, dapat magpunta siya roon at hindi padaan sa kanyang abogado. My friend can't testify for his client or make a speech for his client. That's governed by Article 67H. If he wanted to come here, he didn't want to come here, he could have come here and talked about whatever he wanted to, but he chose not to. Mr. Kaufman's conveying this. He's been complaining about hearsay all day. It's not reliable, but beyond that, if Mr. Duterte wants to speak to the court and speak to the gallery, he should come here, request to make an unsworn statement. He shouldn't do that through his counsel. So, Naperwisyo ng ashfall mula sa Bulkang Kanlaon ang mga residente, lalo na ang mga may sakit. Apektado rin ang mga pananim at alagang hayop. At mula sa Bacolod City, saksi live si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen? Pia, mahigit 100 na barangay ngayon sa Negros Occidental ang apektado ng ashfall matapos pumutok ang Mount Kanlaon kagabi. Bago mag-alas 10 kaninang umaga, muling nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Nagtagal ito ng mahigit 1 oras. Nasa 1 kilometro ang taas ng usok na dinala ng hangin patungo sa timog ng bulkan. Kagabi, nagtala ang Kanlaon ng moderately explosive eruption. Nagdulot niya ng ashfall sa Lakasilyan ng Negros Occidental at mahigit 10 pang LGU. Damo, ma'am, ang damo na siya daan kagabi, kaso lang halis ang gabi pa na nga, basya, para lang nga hindi siya makadto sa balay, kay baho. Apektado ang mga residente, lalo na ang mga may sakit, gaya ng ama ni Bunny. Nangyang matyagan, tindin sa kagwa sa balay, kaya ang abo, grabe yung abo sa gwa. Ibasa kayo naman ng gina. Basta mga dalan. Kaya kung di mo bason, ang gabok sa dalan la. Di maklo mo gid. Apektado rin ang mga pananim at alagang hayop. Malaya na siya. Makusog ng daon niya. Amo gani nga pingagaw, gani na pa tibian niyo kay gabatyag-gatyag na niyo. Nagsasagawa na ng flushing operation sa mga apektadong lugar. Ang mga LGUs diri sa south, eligible na ang water filtration trap para sa subo naka-deploy. Or tatlong mag-wear kita sa face mask. Nasa alert level 2 ngayon ang bulkan. Pia, ayon sa PDRRMO, posibleng madagdagan pa ang mga evacuees dahil nagpapatuloy pa ang monitoring ng mga LGUs. Paalala sa mga residente na iwasan munang lumabas at magsuot ng face mask. At live mula dito sa Bacolod City para sa GMA Integrated News, ako sa Eileen Pedreso ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Nagdire-diretso papunta sa dagat ang isang van sa General Santos City kanina hapon. May sakay po itong bata kasama ang kanyang ama na siyang driver. Nagbayanihan ang mga naroon para masagip sila. At ayon sa mga saksi, bibilisan na ng isda ang mag-ama na aksidenteng maapakan ng ama ang accelerator ng van. Wala pang impormasyon kung nasa na ngayon ang mag-ama.
Abala sa training si Miguel Tan Felix para sa pagbibidahang serye. Nag-ensayo si Miguel sa paghawak ng baril sa Kapas Tarlac para sa Task Force Firewall. Kumpleto sa gear ang aktor para feel na feel ang training. At todo suporta naman ng ilang kapwa celebrity gaya ni Ruru Madrid. Makakasama ni Miguel sa serye sina Kylie Padilla at Jack Roberto. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang sa Lunes, sama-sama po tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.